Kausapin na po natin si Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Attorney Abad, good morning po. Hello, good morning, Sir Attorney. Melo, magandang umaga Ay, sa opo. inyong programa at sa Opo. ating mga kababayan po. Mabuti naman po. Maganda itong balita natin. Pag-uusapan natin Sa talaga bang sa inyo sa pagmo-monitor po ninyo, tuloy na daw ba ito at talaga bang nagkaka-epekto na maganda sa presyuhan po sa world market itong magandang development na ito sa pagitan ng Amerika at saka Iran, Attorney Abad? Well, nakikita na ho natin. In fact, last week, no, habang inaasahan pa lang yung development na to, over the weekend ay bumababa na yung price. Mhm. In fact, nagka-rollback tayo sa diesel, sa kerosene. Hindi lang nakahabol pa yung gasolina, but unang trading today, lahat na ho ng petroleum products ay bumaba at ang estimate ho natin, rollback ho tayo kung matutuloy-tuloy ito for this week, Opo. 5 days for this week. Opo, pero yung para sa araw na ito, merong sabi nyo may hindi nakahabol. Pero next week, Ah, aha, yes, for yung gasolina, but opo. may konti lang, a range of 32 centavo rollback to as high as 1 peso, more than 1 peso Mhm. increase. Pero range po yun. So, Mhm. hindi pa ho talaga alanganin pa ho kasi may tumawid sa increase eh. Pero this time, ang isang araw pa lang natin, yung trading yesterday, talagang wala nang question kundi rollback ang initial computation ho namin. Opo, opo. Talagang papunta na tayo doon. Kung natatandaan nyo, Attorney Abad, noong nagkaroon ng gulo at yung pinakamatinding epekto niyan ay nung halos araw-araw na gumagalaw ang presyo ng produktong petrolyo pataas. Sa pagbaba po ba niyan, paano po ang magiging schedule ng pagbaba? Araw-araw din ho ba, Attorney Abad? Opo. Yung ano kasi yung mandated ng DOE, Mhm. binubuo natin yung 1 week. Mhm. Pero dito sa mandated, dahil mandated nga ito, medyo may pagkakontrolado ngayon yung nangyayaring galawan sa price dahil ini-invoke na nga ng Department of Energy yung Executive Order 110, yung Energy Emergency Opo. Declaration ng Presidente. Aha. So, ang good thing nun, kaya mabilis din yung pagbaba, no? Ang kinakabahan kasi kami noon na baka mabilis umingkris pero napakabagal bumaba. So, ginamit talaga ng DOE yung emergency power. Aha. At true enough, napababa natin less than 100 agaran nung kasagsagan na mayroon tayong rollback din na almost 14 peso, 12 peso. Yun ho ang malakihang mga rollback if I remember yung weeks na yun. At nagamit ho natin yun at napababa naman natin yung range ng mga petroleum pump price sa market ngayon. So ang ibig sabihin po, hindi ganun kabilis din ang pagbaba. Hindi yung parang araw-araw, kundi susundin pa rin natin yung tuwing Martes. Attorney Abad, ganun po ba Oo, yun? kasi napag-agrihan na ho yan na Opo. walang babaguhin. Nung una, mayroon kasing mga staggered, no? Pero fortunately, itong pagbaba, hindi na rin ho natin ginawan ng staggered. Yung pag-increase lang, mabigat kasi yung Aha. increase, Aha. Sir Melo. Pero yung pagbaba, dinidiretso na ho natin kaagad yung buong amount. Opo. Yun nga lang, at some point, pag-uusapan rin with the oil companies kung ito'y maibabalik na sa market-based, no? Mhm. Ah, with the kasi ayaw din natin, Sir Melo, mabura yung competition kasi the competition under normal circumstance, napakaganda ho yun. Imagine nasa 55 to 70 tayo before the crisis. Mm-mm. We are even at number 5 in Mm. among ASEAN countries sa pinakamababa, at hindi tayo oil producing at Mm-mm. meron pa tayong excise tax at value added tax at Mm-mm. that time. Mm-mm. So napakaganda ho yung trabaho ng competition with the oil deregulated regime, oil deregulation regime, Mhm. but not in the instances now because kailangan ho talaga bantayan Opo. at
mandated pa rin ho ng Department of Energy Opo. ang adjustment. Attorney Abad, natatandaan ko na 'di ba parang nag-imbak tayo. Pero tayong inventory pa eh. Paano 'yan? May inventory tayo nakuha natin sa mas mahal. Pagkatapos ang balita sa ibang bansa, oy, ayos na ang Amerika at saka Iran. Binuksan na. Bahagya ng binubuksan at tuluyan ng bubuksan ng Strait of Hormuz. Hindi bababa ang presyo. Paano po yung mga nabili natin sa dating presyo, attorney? Paano po 'yun? Well, ang target ho talaga niyan ay yung atin ding service agency, no, like NAPOCOR, Oo. kasi para kahit ganun ang gamit sa fuel, Mhm. ang beneficiary pa rin ho ay yung public, no, because NAPOCOR is serving the missionary areas, yung Aha. SPAG areas. Opo. Ito ho yung hindi pa makalabas ang gobyerno kasi ideally sa IPERA, private sector sana ang take over, pero because these are areas that are seen by, for now, no, seen by the private sector na hindi pa nila kakayanin, Mm. kaya nandiyan pa rin yung government through the National Power Corporation, at ito ho ang tinatarget na gagamit ng fuel. Mm. Kahit ano ho ang mangyari diyan, parang subsidy na lang din 'yan, ano. Oo. Ang importante hindi ho maubusan ng budget Oo. ang NAPOCOR, Aha. habang nakakabili siya pa rin nung required volume niya to operate the power plants Mhm. whole year. Mhm. Whole year po. Mauubos pa rin niya yung buong taon. Otherwise, 'pag bumili siya sa commercial, exposed siya sa volatility at pwedeng maubusan. Fix ang budget niya eh. Opo. So, posible siyang maubusan sa required volume, kung ano lang abutin ng kanyang natitirang budget. Mhm. So, yan na lang ho ang target nung nabili na fuel ng PNOC. Opo, opo, 'yan. Okay. At ang sinasabi po, may sinasabi si Yusek Alessandro Rosales, mga 6, tama ba ito? Mga 6 months to 1 year bago mabalik yung dating presyo bago sumiklab yung gera, yung sinasabi niyo mga 50 pesos per liter, attorney? Yes, dun sa latest na presentation sa amin ng Global Platts, Mm. ang target ho talaga ngayon na ang tama naman, nag-coincide naman sa projection nila na magkakaroon ng peace deal this month. Mm. So they are yung projection no is 6 to 12 months. Maibabalik huli yung sinasabing full 21, ang before the crisis 21 million barrels of oil equivalent yung lumalabas sa Persian Gulf, no. Mm. So yun ang target, kung kailan maibabalik, 6 to 12 months maibabalik na ho yan. Pretty much sa January of 2027 ang nakalatag doon na earliest, kung ganun kabilis ang recovery nila, earliest by next year, no, by January, makakaramdam tayo ng mabilisang pagbalik nung supply. Kaya lang, Sir Melo, remember na mga 400 plus na ships Mm. ang natrap sa loob. Mhm. Yan ho ang tinatawag na hindi nakalabas, at we look at it as a buffer supply ng global market. Mm. Pag nakalabas ho yan, that will be enough to sustain us habang kinukumpuni nila yung mga damages, no, na sinasabing hanggang January to probably July Oo of nga next pala. year. Oo. The good thing, may na-imbak kasi, parang na-imbak sila, hindi sila nakalabas eh Oo. doon sa gulo na yun dahil mayroong tinawag na blockade. Mm. So, pag lumabas ho yan, itong 400 will sustain immediately, Mm. will resupply the global market immediately, Mhm. habang kinukumpuni. Kasi hindi naman ho naubos. Ang nawala lang, ang estimate ng blockade is around 11 million Oo. barrels. Kasi nakakalabas pa rin naman yung kay Saudi, around 6 million, at mga around 1 million kay United Arab Emirates. Mm. Pero at that time, itong 11 million, hindi pa natin siguro kung maibabalik. Yun na nga ang sinasabi, 6 to 12 months. No? Pero may mga mangilan-ngilan lang namang bansa na na-damage. Like for example, yung United Arab Emirates. Yung for example, yung Iraq, Opo. yung Saudi, Mhm. yung Kuwait, medyo malayo siya doon sa conflict area eh, yung Oo. Strait of Hormuz. Mm. Kaya hindi ho siya masyadong, at most yung United Arab Emirates. And United Arab Emirates is producing around 3 million barrels per day. Opo. Na puproduce pa rin niya yung 1 million. So pinag-uusapan dito mga 2 million na lang, ano. Mhm. Mm. So most likely,
parang maganda nga ho talaga ang projection na baka 6 to 12 months may Opo. balik na sa Opo, normal. opo, opo. Sige po. Salamat po, Attorney Abad, sa magandang balitang yan. Good morning po sa inyo. Magandang umaga uli sa lahat, Opo. sir. Opo. Salamat po, Attorney Rino Abad, the Director Oil Industry Management Bureau ng DOE.